Yo, welcome back sa Legal Theories, ang nag-iisang podcast na kung saan tuturuan namin kayo i-level up ang inyong diskarte sa mga babae. Ako nga pala ang isa sa mga host. I'm Pin. Yo, Lay. Yo, ako si Bluff. Hey, I'm Chase. guys. So, ayun, ang dami nating topics ngayon actually. Start na ba natin agad? Go, go, go. So, pinaka-una nating question is, paano mo malalaman kung ginagamit ka lang ng babae? Damn. Magandang tanong yan, bro. Kasi isa sa mga common siya na tinatanong sa akin madalas ng mga friends ko, bro. Paano pag inuutakan lang sila ganun? Kaya ba mayroon ba kayong experience dyan? Paano kung kala mo gusto ka niya, pero ginagamit ka lang pala. Ganon. Saan ginagamit sa pera? Normal yan sa mga friends ko na mayaman Yun diba? nga eh. Pera. Ginagamit sa pera or dinidisplay ka lang ganun, di ba? Oh, hindi siya common na tanong. Common siya na nangyayari. Or baka rebound ka lang, gano'n. Pwede ba? rin. Wala akong experience sa ganun kasi ako yung nanggagamit eh. Pareho. Unang sasagot na lang yung yung may sagot na. Ano ba sa inyo? Ako, bro, kasi ito napapansin ko, may dalawang uri lang ng tao sa mundo. Nanggaling pa to sa Pipito Manaloto, pre. Uy. Oo, sabi niya, dalawa lang tao sa mundo. Manloloko, tapos nagpapaloko. So, isa ka lang dun sa dalawa. Pili ka. Oo. Paano pag ikaw yung mediator lang ganun? Hindi ko alam kung merong in-between yun eh. Ano ka lang? Ayan, so, paano ba malalaman? I think, ang pinangninindigan ko dyan is yung desire. Kung sino yung nagbibigay ng something na parang promise, parang pangako. Tapos yung isa is kinukuha yung pangakong binibigay. Yun yung biktima. So, ito commonly nangyayari na parang sa babae at sa lalaki. Sasabihin ng babae, stay ka lang konti pa, sasagutin kita. Ganun. Bibilan kita ng motor. Sige, sagot ko lahat. Ganun. Wait ka lang. Ganun. Pag ganun, pinapangakuan ka. Parang minamanipulate ko ba yun? Ikaw yung biktima, bro. Ikaw yung ginagamit sa ganung way. Pero kung in the other way around, na parang Papangakawan ka niya ng hindi niya tinutupad. yun. Siyempre, ikaw, uto-uto ka na nun kasi gusto mo yung binibigay niya. Oo. Ay, gusto ko ng motor. Papasikatin kita, ganun. Papayamanin kita. Gagawin ko na yun sa pag sumikat tayo. Gagamitin mo na sila. Papasikatin kita. I-expose kita sa socket. Naging ano na. Naghanap ng mga talent. Ganun. Oo. Social media manager, bro. Manager. Di ba common naman yun, di ba? Siyempre, magbibigay siya ng promise. Gusto mo yun. Na hindi niya tutuparin. Yun nga, yun yung masakit na part kapag ikaw yung niloloko. Na parang, kunwari, matagal na kayong nagde-date. May isa't isa dyan na magtatanong na, kailan ba tayo magiging official? Yung manggagamit doon, sasabihin niya, stay ka lang ng unti pa, sasagutin din kita. Parang ganun lang. Oo, pinapaasa niya. Pinaprolong Hindi niya, bro. tuto pa rin. Parang yan yung yung basis para, pota, itong babaeng to. Ginagamit lang. Ginagamit lang ako, gago to. Puro pa nga ako, walang Puro pa tinutupad. Oo, tol. Bibilan ka ng motor, ganun. Bibilan daw motor, pre. Okay lang yan. Baka kotse pala pag nagtagal. Baka si kotse talaga yung nasa isip niya pag O kaya, matagal na. hindi mo kasi kinain, bro, eh. Baka gusto niyo yun. Yun pala yung pwede siya, bro. Ano yung experience mo, Lay? Pansin ko kasi madalas, nung bata pa ako, kasi mahilig akong dumiskarte ng mga mas matatanda pa sa akin, bro. Natatandaan ko, 16 yata ako nito, tapos yung babae, 26. Napansin ko, bro, doon ko na puzzle na ang babae, ginagamit ka lang pagka magde-date kayo, tapos nagsama siya ng tropa niya. Okay. Oo. Okay. Diba? Relate ba kayo? Nasubukan nyo na ba yun? Biglang date kayo, syempre, romantic, ganyan. Tapos biglang May plus one siya. may plus one, cock-block, libre mo pa yun? Ako yung nagsasama eh. Oo, diba? Nagsama ako ng tropa. Nagsama yan. Oo. Yun yung isang, pinaka good way na indicator ko kung ginagamit ka lang nung Babs is pagka, lagi nagsasama sa mga date nyo, ganun. Tsaka isa pa, bro, it comes to zoning, no? Alam nyo naman na siguro yung zoning, guys, pagka putting the girl in a very vulnerable place kung saan pwede mo siyang atakihin ng mga
checkmates, ganun. Pag hindi mo na-zone yung babae, parang, kunyari sabi mo, why hesitate ba? Tapos parang hindi narak, solid pa rin siya, hindi narak yung emotions niya, bro. Isang good indicator yun sa akin na hindi ka niya talaga gusto. Paano kung magaling lang din talaga siya? Magaling siyang hindi ka gustuhin? Hindi, magaling lang siyang Game ka. nag-game din siya sa'yo para mas mahook ka sa kanya. Kasi Paano kung yun yung way niya? kung magaling kasi siyang mag-game, dapat pumalag na siya dun. Yun. Diba? Yun nga din yung gusto kong ano. Hindi nga nauso sa akin yung hard to get ngayon eh. Hard to get ka, bahala ka sa buhay mo. Diyan ka sa mga chod. Diba? Parang wala na. Paano naman kung yung sinasama pala niya, para rin sa'yo yun? Threesome, gano'n. Masaya kanya gano'n. Kung gano'n, tol, okay lang. Threesome pala yung gusto. May kadate kang isa, may extra ka pa. Oo, mahirap yun, tol. Minsan nag-date ako, no? Alam mo to, ako na nga lang yung estudyante, tol. Siya na yung may trabaho. Nagpalibre sa McDo. May +1 pa, pre. Di ba? Gano'n ba ka-fuck up yung mga babae? Tingnan nyo nga, matanda na yon, bata pa ako nung time na yon. Tapos, Alam niya, aware siya doon. aware siya doon, Aware di siya. ba? Pero totoo yun, meron nga akong kakilala na natanong niya din sa akin na laging may kasama kapag nagde-date. Nililibre pa niya yung dalawa. Halatadong ginagamit lang sila pag ganun talaga, man. Agree ako. So maganda nga yun na indicator kapag hindi mo ma-zone ng maayos. Game Kahit, zone. kahit alam mo naman sa sarili mong solid yung game mo, no? Tapos hindi siya nasa-zone. Oh. Ibig sabihin, hindi siya invested emotionally sa'yo. Ginagamit ka lang yan. Walang connection doon. Meron lang parang plastic banters, ganun. Agree ako dun. Kaya ba dyan? Sa side nyo ba dyan? Chase the spin. Ako, isa sa sign ko pag hindi ka niya talaga trip or gamit ka lang niya, yung para bang sa sockmate niya parang nagte-thirst trap pa rin siya. Pinapakita niyang available pa rin siya sa lahat ng lalaki, ganun. Oo, Mararamdaman mo, tapos kasi- makikita mo eh. Agree. Kasi Diba? hindi lahat ng babae, hindi sila pareho ng style. Minsan kapag may babaeng pag may nakausap na hindi na parang nag- committed Ano yun na siya eh. Is, kahit kausap lang yun. in-entertain niya na, alam niya na. Tapos hindi na siya maggagawa ng thirst trap. Diba kung thirst hindi trap. ka niya pinagtitripan? Magandang indicator nga rin yun. Oo nga, kasi yung mga babae talagang hardwired sila na pagka nakakita na sila ng alpha. Ito, madalas pag nakakita na sila ng alpha is stick na sila doon, di ba? Oo. So, pag di siya nag-stick sa'yo, di ba? Sketchy. Hindi ka niya Alam mo nakikita na yun. as alpha. Hindi As ka niya nakikita as potential partner. Potential partner. Meron ka pa ba doon? Hindi na, ikaw Ang ba, para Pin? sa akin kasi, ang ginagawa ko kasi niyan, so nakikita ko rin possible na gawin ng mga babae kapag hindi ka niya na ipapakilala sa inner circle niya. Para sa akin, magandang indicator yon ng kung seryoso ba siya sa'yo o ginagamit ka lang niya. Oo, kasi pagka, parang yung kinakaya ka niya sa circle niya ba? Wait lang, guys, hindi lang tutungkol sa mga babae. Pati rin sa mga lalaki ganito eh. Overall. Overall. Kasi ako, kung sa akin kung ako ang gumagawa nun, ganun din gagawin ko, hindi kita papakilala sa inner ko. Makakwento kita, mababanggit kita. Ay, oo, may chicks pala ako dun. Pero yung ipapamit ko sa'yo, hindi ko papamit kasi baka mapapahiya ako eh. Tsaka napapansin ko sa babae, gusto nila, ipapamit lang nila yung guy pagka talagang sobrang solid. Pag Ikakahiya nila eh. Pag mapapahiya sila dun sa guy, wala. Gamitin ka lang nila, doon ka sa friend zone, di ba? Low-key ka pre. Hindi ka muna friend zone kung may makukuha pa siya. Low-key lang, low-key. Ano na yun eh, parang friend zone na medyo naliligaw hindi ng pa konti, official. pero busted na talaga. Hindi pa na ilalagay doon na Unofficially- friend zone ka na. Unofficial. Unofficially busted. Oo. Parang wala talagang chance. Pero dito ka lang. Oo. Para magamit ka pa. Ligaw-ligaw ka lang dyan, hatid sundo, di ba? Oo, ganun. May Sa akin, pagkain. Kain, date. Sino na may ipapakilala ko kasi sa akin kapag ganon, hindi ako seryoso sa babae, may ipapakilala kita sa isa or dalawa na nasa inner circle ko, pero ililibre mo kami. Ganun gagawin ko. So, pag ginagamit ako ng babae, mafe-feel ko kapag ganon na hindi niya ako kayang ipakilala, though hindi pa nangyari sa akin, nilalagay ko lang yung shoes ko doon, na hindi niya ako kayang ipakilala sa inner circle niya. Kunwari lalabas kayo o kaya gustong mag-spend ng time kuno
Pero ang mga kasama yung mga sa outer circle niya naman niya, yung mga hindi naman niya super close, pero close niya ng konti, pero hindi niya Acquaintance inner. lang yan. Hindi niya nasa inner. Yun yung isang magandang indicator ko para malaman kung ginagamit lang ba ako. Tsaka ano tol, yung sa family ba? Pag hindi pinapakita sa family, pakilala sa family, ganun. Oh, yun din bro. Kasi, Meron first meet, pakilala. sino na yung nagsabi sa atin kanina na yung parang ang importante sa babae is Yung, ito, family-oriented? parang nasa, parang program na yung mga babae na if ever na magiging committed sila sa isang lalaki, gusto nila na magustuhan din ng buong pamilya nung guy, yung babae. Ganun yung nagiging sistema nun eh. So, kung hindi interested yung babae sa family mo na magustuhan ng family mo yung girl, hindi siya interested, pre. Kasi, 'di ba, ang babae na serious, gustong makipamilya, Kasi 'di ba? right? They want to marry into the Kung nasa image siya na nasa goal niya na magiging long term to, syempre dapat mahal ako ng pamilya nito, 'di ba? gumagawa na ng effort. So magme-make siya ng way para Magustuhan siya. makilala siya ng magulang mo, At magustuhan siya. magustuhan Parang siya. strict pa yung parents niya. Yung Parents niya. may Hindi siya paraan yan, pinapayagan, bro. ganun. Kung, ano? Hindi siya pinapayagan lumabas. Hindi. Bawal pa siya mag-asawa. Hindi, ang tinutukoy kasi ni Bluff, yung magme-make yung babae ng way para makilala yung parents ng lalaki. Okay. Yung parang other way little around steps naman. na, yung parang kapatid muna, ganun. Ate, kuya. Yung other way around naman, understandable naman yun eh. May mga parents Regaluhan mo na ng load, ganun. Regaluhan mo ng load. Ganun Laro ba kayo, yun? ganun. Gcash, ganun. Skin, ganun. Skin, oo. Kung anong hilig. Oo. Ligawan mo yung pamilya niya. Pag may effort sa family. totoo yan. May ex ako na may ex ako na nagbibigay ng bag sa ate ko. Ay, talaga. Sweet Oo, naman yun. mga siya, pero hindi ko binibigay yung mga pinapabigay niya, pre. Binibenta ko. Alam mo sa akin, parang hindi ko na-experience yung ganun. Alam mo kung bakit? Bakit? Lahat kasi yung mama ko, sobrang hindi na siya naniniwala na may seryosohin akong babae. Kasi, hindi ako nagpapakilala eh. Pero nakikita niya pala, nung nandun pa ako sa bahay nila dati, nakikita niya lagi, nagdadala ako. Pero Hindi ko pinapakilala pero nakikita niya. So, Akala niya, wala ka ng seseryoso. wala. So, parang, kung may mag-attempt man na manligaw sa nanay ko, egis na kagad. Parang, isa ka lang naman sa mga ani nila eh. Ganun kagad yung magiging... Gagamitin ka ng nanay. Okay, ito, tuto na ka man. Negative ka agad. May pagkapareho tayo, pero magkaiba pa rin. Kasi sa ako, tol, seryoso ako, hindi. Kaya kong ipakilala anytime eh. Meron pa nga time na... Weird naman kasi yun, bro. Magpapakilala ka ng kunyari, 50 sasabihin plus mo na... ba girlfriend mo? or friend? 50 na babae dun sa mama mo. Edi parang niloloko mo, ito na naman si Pin. Ganun na nga. Sabi nila, laging ang tingin na sa akin ni mama ko, ayan ka na naman. Seryoso ka ba dyan? Isasama mo pa sa ganito, isasama mo pa sa ganyan. Si Erica friend ko, ganun lang ako eh. Pero hindi ko sinasabing nililigawan ko. Sinasabi ko, girlfriend ko pa. So, Malupit ka to. pareho tayo na magkaiba. Alam mo yun? Oo. May pagkapareho na pagkakaiba. Sa akin, sinasabi ko. So, yung tingin niya lang talaga sa akin, parang di na to magseseryoso sa babae. Ginagamit mo yung ganyan-ganyan. Nakikipagplastikan na rin dun siya. Buti nga, mabait sila eh. Hindi nila ako sinisiraan eh. Oo. Kabisado ka na din. Thank you na din doon din. Pag-snitch sila. Pag nagpapakilala ako, Pangalawa ka na this week inaantay nilang umalis. Ano yun? Tagas na yun. Parang naman nakilala yun. Bago na naman Nakapulot ka lang po dun sa club. Ako sinasabi ko sa lola ko kasi friend lang eh. Sa akin, girlfriend ko, pinapakilala ko. Iba ka talaga pin eh. Legit. Legit. Ayun. Itadagdag pa ba kayo? Wala na. Ano ba yung second topic natin dyan, Bluff? Ang second topic natin is, paano kapag ayaw ka ng friends ng girlfriend mo? Diba grabe to? Kasi, Paano ka-counter? kasi ang experience ko lang dyan kasi yung first time ko nagkaroon ng girlfriend, ayaw sa akin ng mga kaibigan niya. Ang nahanap ko lang na solution nun is break up. Wala na. Hindi nga solution yun eh. Parang tinakbuhan mo yung Tinakbo mo nga. Kasi ngayon, Ayaw like, mo ng parang problemahin. naglo-look back ako sa mga mistakes ko. Meron at meron palang mas magandang way kung paano ko i-counter yun. Paano ba dapat? Kayo muna.
Actually, bro, sa akin, ang ginagawa ko kapag ganyan, ayaw ako ng friends. Mm. First of all, sobrang choosy ng friends, ah. Ikaw, ayaw ng Lay na friends? to eh. Yeah, Lay na ako eh. Lay ayaw niya. Sintokin kita. Di ba parang sobrang... sabagay, kung choosy nga naman talaga bro, ang maganda kasing gawin doon, dapat marunong kayong mag-checkmate. Kaso, ang hirap kasing ituro, no? Dapat, ito, bibigyan ko na lang kayo ng line na checkmate-ish, ganun, na pwede nyong i-copy-paste. Dapat, sineset up nyo na pwede nyong sabihin yung line na to. Kasi favorite ko to. Pagka, ayaw mong maapektuhan kayo ng, ng ibang mga tao, opinion ng iba, ganun. Sabihin mo sa kanila, kailan ba naging importante sa relasyon natin yung opinion ng ibang tao? Parang ganun. Diba? Parang, sasabihin mo pa na, mali nga yung nakikinig ka dyan eh. Kasi, Hindi naman sila yung karelasyon mo eh. Ako eh. oh, tapos pwede mo pang i-dig deeper pagka sasabihin mo. Tsaka, ikaw lang naman ang nakakilala sa akin. They don't know me the way you do. Parang ganun. Diba? Kaya hindi ka na madidiktahan. Tama. Diba? Mm. Kailan ba naging tama ang humingi ng opinion ng iba? Patungkol sa relasyon natin. Parang ganun. Yun na lang sabihin nyo guys, pagka kunyari, ganun talaga. Eh, hindi ko naman maturo sa inyo ng isang episode lang yung checkmate kasi parang kailangan mo lang sobrang high level of skill para magamit mo yun. In an instant, diba? Yun na lang, gamitin yung yun. Pagka ayaw kayo ng friends niya, sabihin yung line yun palagi. Kailan ba naging tama yung humingi ka ng opinion ng iba patungkol sa relasyon nyo, diba? Di ba toxic yun? Diba? Problem solved ka agad. Tsaka, hindi na makikinig yung babae mo, di ba? Tsaka kung sa totoo lang kung ayaw, yun nga, hindi ka naman din kasi mag-represent dun sa mga friends niya as fuckboy, parang ganun. Yun lang din naman yung ayaw. Unless gusto nila yung girl, bro. Yun Kasi, ang problema. Ang naisip ko dyan, pag lalaki yung... Boyfriend, Pag na gusto kaibigan. nila yung earbobs mo, syempre. Tingin ko kasi... Sisiraan ka nila. Tingin ko dyan, bro, kapag babae yung friends niya, tas ayaw ka, baka gusto ka niya. Baka sila naman yun. Pwede rin naman ganun. Ganun ang nasa isip ko kasi, bakit niya sobrang pleasing ko kaya, sobrang ko kaya. Yung mga babae kasi parang gusto nilang nag-aagawan, ganun. Hindi to sa'yo, sa akin to, ganun, boyfriend ko to. Ganun sila eh. Ang daming ganyang senaryo. Yung sasabihin niya sa kaibigan niya, wag yan kasi fuckboy yan, ganyan. Tapos siya naman yung... Tapos ang nangyari, nag-break sila. Ang sumunod, yung friend lang din. Sasabihin niya, nililigawan ako ni ex mo. May pang na kagad sila doon, pang palusot. Para victim pa rin sila. Sabihin nila, hindi ko kasalanan, ako naman yung niya, ganito ganyan. Hindi ko naman siya ginustuhan siya. Ganun talaga, di ba? Na-fall lang. Pero nung sila pa, puro bad things yung sinasabi patungkol dun sa lalaki. Yeah. Ganun yung mga isa kong naiisip dyan sa mga babaeng kaibigan ng nagiging chicks ko, ganun. Tsaka, kung ganun yung babae, parang sobrang nagmamatter sa kanya yung friends niya. Yung opinion ng friends niya. May toxic behavior yung babae na yun. Meron siyang parang psychological issue na gusto niyang, kailangan niyang i-please palagi yung mga friends niya na parang, okay ba to? Okay ba yung ganyan? Ganun, diba? Wala siyang sariling decision, bro. Ako hindi ko pa kasi na-experience yun eh. Pero sa tingin ko, kung ako titingnan ko kung bakit ba ayaw ako ng friends niya. Kasi kung inner circle niya yun, maintindihan ko. Kasi kung sa atin, di ba tayo, mas minsan nakikinig din tayo sa sinasabi kasi alam natin yung mga kabuti, di ba? Binabantayan natin yung isa't isa diba? kasi. O paano kung ganun yung, as in parang family sila. So parang nakita nila yung negative agenda mo. O yun, depende nga kung anong dahilan bakit ayaw ka nila. Pero di ba ang common naman? Kasi alamin mo muna kung bakit. Ang common naman ayaw nila sa'yo, sasaktan mo yung babae. Diba? Kakandutin mo lang. hindi mo gusto yan. So siguro ititrate ko na as a family sila. Parang ligawan mo din ng kahit genuine kindness ka lang din kung, di ba? Relative din dun sa, yung naunang topic, related din dun. Makisama ka lang din. May sagot ako dyan, bro, kung bakit ayaw ko ng mga kaibigan minsan. Bakit? Kasi ganito yung scenario. Ayaw ko ng mga kaibigan. Pero mabait ka naman. Yun nga, di ba? Di ba? Paano kung, sige, tapos yung mga bagay na too Gusto ko good, pa kayo. sabi nila, too good to be true, mas lalo silang nagda-doubt. Di ba? Baka nasobra mo naman kasi sa pagiging legit, di ba? Mukha ka ng fake.
sabi nila, sobrang legit nito. Sinungaling yan. Oo, di ba? Sobrang legit. Oh, pre. Pansinin nyo, ganun. Minsan nagra-rub off the wrong way yung yung presence ko sa isang social circle pagka mababa, parang bobo yung mga kaibigan. Tapos syempre ako na legit, papasok ako doon. Condescending ako. Doon pumapasok, doon nagra-rub off the wrong way yung presence ko pagka ganun bro yung circle niya. Hindi ko matiis kasi bro. Pag stupid yung tao talagang wala yan kaya. Pangit na makipag-usap talaga. Hindi ko pinapakisamahan bro pag ganun. Oo. Lalo na ako, kasi- grammar police pa ako. Grammar police ka. Ang mahirap kasi dyan, brothers. Ang mahirap dyan, brothers. Ano yun brother? Paano kung mabait naman sa'yo, hindi mo makikitaan yung friends ng chicks mo? So, pinaplastic ka. Fake. Fake ka. Wala kang makikita na ayaw ako nito, ganyan. Pero tinitira ka pa talikod. Kung Binabackstab pag sila na lang, Ano, mahirap ayaw yan. ka pala, hindi ka belong dito sa circle namin, ganun pala. Lalasunin nila yung nun. Paano Diba? pag ganun? Paano nyo i-handle? Kasi sa akin, pag ganun, ang nasa isip ko lang kapag nangyari sa akin yung ganun, hindi ko pa kasi na-try. Parang gusto naman ako palagi ng mga friends niya kapag ano. Magaling Siguro- ka din kasi makisama bro eh. Alam Yun nila yung talent, mabait ka kasi. yun yung talent mo eh. Sa akin, masungit ako. Ikaw, friendly ka sa lahat bro. Pag ayaw nila sa akin, pre, actually hindi ko rin alam yung gagawin ko, pero ang nakikita kong gagawin ko, pre, liligawan ko din yung katulad na sabi ni Jay. Diba? Kahit ayaw ka. Genuine kindness lang. Regaluhan mo ng Rolex, imposibleng hindi. Hindi, siniswerte na yung po. Magambagan kayo, ako bilhan nyo. Or kaya ipakilala mo na lang din yung friends mo sa friends niya. Tapos ayaw din dapat nila ganun. Kunyari, ayaw si Pin, tapos papakilala ako, di ayaw ko din automatic. Kasi gano'n, pre, ang gagawin ko, flexan kung gaano ako ka-legit kapag Oo. ayaw nila ako. Diba? Tapos Yun nga, ma-intimidate sila ng sa'yo. panliligaw, pre. Yun nga. Makikita nila Ma-intimidate na, sila sa'yo. Yung sinasabi ko, pre. kahit ma-intimidate sila, tol, makikita nila sa future, sasabihin nila, ay, legit pala talaga Marami to. kasing Kung kaibigan na nag-evolve sila, no? feeling magulang sila Sabagay. dun sa di ba? May fam, Yan Mga- talaga yung Jejemon. Mommy, daddy, Feeling anak. magulang. Mga ang tawag doon, motherhead eh. Dapat nga yun ang una mong ginigame eh. Pagka papasok ka sa ganung circle. Hindi Tingnan dapat- mo kung sino yung motherhead, pre. Hindi yung set ka agad. Yung motherhead muna. Tapos Papasado ka yung doon. mga bodyguard. and Oo. those. Tropahin mo yun. Kasi once na nagustuhan ka nun, syempre, ikakalat niya na eh. Di ba nga, attraction is contagious, pre. Kumbaga, ituring mo sigurong yun yung teacher. Tapos, bobolahin mo muna yung teacher, yung advisor nila. yung advisor nila bago mo kaibiganin yung mga classmates. Tapos, syempre, may good word na din coming from the advisor. Tama. Lalo kung may tropa kang teacher, pre. Tapos may trip kang estudyante niya. Di ba nga tapos eh. Paano ko yung teacher yung gusto daw? Yung teacher nga yung motherhead kunwari sa isang room. May tropa mo. Tapos may estudyante siya. Ay, trip ko na maganda. Yung prof kunwari yung tropa mo, no? Paano magigame yun? Siyempre, punta ka muna dun sa prof. Dahil naman tropa mo na siyang dati, di maganda na yung image mo sa kanya. Parang ganun din yun sa mga pag-ayaw ka ng tropa. Basic social proof. Nomsim. Di ba? May experience ka ba sa teacher? Ay, usapang teacher, pre. Oo, bre. Kwento mo nga sa kanila yung tol. Ito, bata pa ako nito nung nangyari, ti. High school pa lang tayo. Ay, high school pa lang kami nun eh. High school pa lang kami. Natatawa ako kasi ang ginagawa ko lang nun, yung mga dati ko pang natutunan. Basic na kino moves, pre. Tapos, Ano yung kino para sa mga... kino yung, hindi ko alam i-explain Physical pero yung touch. touch. Demonstrate. Mga ganun-ganun kumukurot. Nang hindi manyak. Parang ibang klase rin daw kapag na-master mo kasi pag sa akin daw titingnan, hindi ko naman alam na ganun tingnan. Pag sa akin daw parang cute, sabi ni Bluff, cute Walang tingnan. malicious Pero pag intent iba talaga. yung, hindi ako yung nagsabi. ay iba ba yung nagsabi? Oo, pinasabi. Sinabi sa'yo? Sinabi sa akin. Ay, okay. Ganun daw, cute daw tingnan. Pero kapag iba daw yung gagawa, Manyakis. magmumukhang manyakis. Uncomfy sila. Yun yung ginagawa ko sa teacher namin nung high school kami. Diretsong ganun. Tapos, alam mo yung binobola-bola ko lang din.
nakakatuwa lang yung syempre. Speaking of teacher. Oo, kasi bata pa lang tayo nun, bro, di ba? High school kami, tapos yung ilang taon na siya nun, ikaw, 24, parang ganun. nililigawan mo yung classmate mo. Si Pin, yung teacher nyo. See the difference. Ay, hindi yun bakit sakto lang din yung itsura nun. Binola-bola mo lang, tapos kino-kino. Pre, diretsyong ganun. Tapos hanggang sa Bumigay. normal conversation nga lang kapag nag-uusap kami, parang di mo makikita na dapat mas with high respect pa kasi teacher mo. Wala nang ganun. Walang ganun pag nag-uusap kami. Bastusan na. Casual lang. Hindi naman bastusan. Parang casual lang. Yun yung usapan namin hanggang sa nag-aaya na siya. Inom daw kami sa kanila. O kaya labas daw kami, mga ganun-ganun, pre. Siyempre, papalag ako doon. Hindi tayo papass up sa ganyan. May trabaho naman yun ng time na yun eh. Diba? Meron. Tayo, baon-baon lang that time. Ipon-ipon lang kami. Tuwing Friday lang kami mayaman eh. TGIF, guys. Naalala nyo ba, before hindi tayo pinapapasok sa mga club kasi Oo nga. Gumawa pa nga ako ng fake ID ko noon eh. 18. Sa Recto, nagpagawa ako. Nagpagawa ka. Oo. Mahirap nga lang yun. Kapag, kapag magaling yung mga guard pre, tapos yun yung pinakita mo. Masishit ka doon. May advantage nga din yun eh. Naumpisa natin maagang gumawa ng mga ganun. Kasi ngayon parang sobrang chill na tayo, tol. Yun siguro yung isa sa mga advantages, no? At an early age, grabe natin eh, no? Oo, tol. Wala akong kilalang ganun na katulad sa atin. Kasi cute-cute lang ang mga classmates natin dati. Tas tayo... Lahat sila. Lahat sila, di ba? Cutie. May ba tayo? Third topic tayo, bro. Meron tayong third topic. Anong last topic? Meron tayong third topic. How to enslave your girl. Yan na. Ay, shit. Enslave. Parang Enslavement Method by Legal Theories. Connected sa second na. Enslavement theory. Damn. Enslavement Almost connected siya, no? Pwedeng i-relate ako. Pwedeng Share lang namin kayo ng konting mga madidiin na knowledge Diyan. na ginagawa namin pag gusto namin mag-enslave ng babae. What do we mean by enslave ba? Para sa mga audience Ibig sabihin natin. ba nun, lalatiguhin mo? Ganun? Oo, nakaposa. Mali yan. Kukulong mo? Hindi ka kakain namin ang gabi. Ganun ba enslavement? Hindi yun. What we mean is magiging sunod-sunuran yung babae sa lahat ng gusto mo. Grabe ang sunod-sunod. Yun naman talaga ang term nun eh. Kasi dapat naman talaga sumusunod sila kung sa karapat dapat na tao. 100% committed. Nakasulat nga din sa Biblia yan eh. Nakasulat sa Bible. Dapat magpasakop sila sa mga lalaki. Tama. Oo, pre. Nasa Bible rin ba, bro, na okay lang magkaroon ng maraming wives pag kaya mo? Feeling ko tol. Ewan, bro. Feeling ko ina-allow lang pero hindi talaga yun yung design. Pagkakaya mo, sige lang, G, ganun. Ina-allow lang. Pero ang standard is isa lang. Wala kang mababasa na iisang asawa sa Bible. Kasi si Jesus diba? ba ilan asawa Yung niya? mga kings, wala siyang asawa. Wala siyang asawa. Si Mary Naging controversial yan. Pero joke lang. Ang yan ang mga trans sabi nila. Baka yun, no? Para ma-enslave mo siya, gawin mong disciple mo. GDP. Pwede diba? Jesus Theory Method. Gawin mong disciple mo yung babae, bro. Paniwalaan mo ng mga kung ano-ano. Ay, parang yung unang topic lang natin Oo, di ba? Di, bibilang kita motor. Paniwala. Kiss mo ako. Papasikat. Damn. Pwede, related siya sa unang dalawa. Pwedeng i-relate pala. Connected. Sa enslavement method kasi, yung part ko dyan is, itong mali na part na to, i-share ko lang. Kasi, tandaan nyo, with great power comes great responsibility. Ito, nakuha ko lang itong theory na to by observing yung mga toxic behaviors ng mga females. Subukan nyong gawin pagka nagkaroon kayo ng girlfriend, kung gusto nyong enslave, tanggalan nyo ng social circle. Diba, nasabi natin, paano kung ayaw ka ng friends? Paano pag ayaw mo yung friends? Diba? Tanggalin mo siya doon. Siyempre, ang mga babae, madalas, gustong-gusto na nila, pagka nakahanap na sila ng alpha na guy, na maasahan, halos kalimutan na talaga nila yung buong mundo eh, di ba? Most of the time. Agreed. Diba? So, hardwired na sa kanila yon.
So, pagka napakita mo na, na-demonstrate mo na yung value mo, pwede mo nang gawin yun, tol. Tanggalin mo kaya ng social circle, bro. Tanggalin mo yung SOCMED niya. Tanggalin mo buhay niya, pre. Oo, yung talagang gagawin Talagang mong... ikaw lang. Ikaw yung Ikaw buhay lang. niya. Oo. Di ba, mababalik? Yung parang hanggang masanay siya, bro. Mga siguro 2 years ganun. Tapos, hindi na niya kayang Wala ka. wala ka. Pag kayo nag-break, wala nang kwenta Wala buhay na. niyan. Hindi na makikipag-break sa'yo yun pag gano'n. Ikaw nga, kung sakaling ikaw nakipag-break, kasi ikaw na may control nun eh. Pag break mo yun, tayo na anong buhay ng babae. Hindi, kung matino ka namang tao, di mo namang gagawin yun sa... Hindi Sa mo bahay. kayang panindigan din eh. Yun nga yung lagi natin sinasabi, di ba? Oh. With great power Kaya, comes great tsaka kung responsibility. tatanungin nyo si Lay, actually, hindi ko ginagawa yun, guys. Kasi, Naman. ayokong magkaroon ng slave dahil sa totoo lang, kahit hindi ko slave, baliw na sila. Yun nga ang tawag ko, may hockey kasi ako eh. Yung parang every time may babaeng dumarating sa buhay ko, parang gusto nila ako laging pakasalan, gano'n. Gusto nila akong i-keep, gano'n. Even though hindi ko ginagawa yung enslavement method. Pero yun nga, kung gusto nyo gawin, feel free, diba? With great power comes great responsibility. Tsaka, gawin ko, i-share ko din yung pimping method, tol. Kasi yung ginagawa nila doon. Sa mga pimps kasi, ang ginagawa nila, diba? Ano ba yung pimps? Sa mga audience natin. Visit siya na. Search na. Mga sex trafficker. Pimping method. Ang ginagawa nila, diba, tol, is ina-addict nila yung mga babae sa mga drugs. Right? Oo. Tapos yun yung gagamitin nilang as a reward. So, do this sex work and I will reward you with Itong drug na to. diba? Shabu, ganun. Mm. Tapos, pwede mo din siyang i-integrate sa normal na buhay mo sa adikin mo yung babae sa isang bagay, bro. Kunyari mahilig siya sa bags, ganun. Bilan mo naman magandang bags every month, every week, ganyan. Kapag may gustong... Pag may gusto siya. Kapag may gusto kang ginawa niya. Oo, or hobby, itong hobby. Kunyari, yung isang set ko, sabi niya, mahilig siya sa dolls. So, binibilang ko lagi ng dolls, ganun. Tapos, sinanay na lagi siyang may doll. Once na may gagawin siyang mali, huwag mo bibigyan ng doll, bro. Mapapanis siya. Ma-addict na yun, bro. Parang, ano bang ginawa ko? Parang, wala na akong reward, daddy. Parang ganun, di ba? Actually, yun nga yung parang program, hindi lang mga babae, halos lahat ng tao. Mula pagkabata natin, lahat ng mga napagdadaanan natin, nagkakaroon tayo ng reactions. Kung may hindi nasunod, ang mangyari sa bata, tantrums, iiyak, magwawala. Pag may gustong kunin, anong reaction niya? Lalambingin niya yung nanay. Ganun, di ba? So, dito pumasok yung conditioning. Yung conditioning na theory na ginawa ni, I think si Pavlov ata. Or si... Pavlov. Sa Pavlov, psychology, Si Pavlov. Oh. So, sabi ni Pavlov, ang ginawa niya dun sa aso, every time na may gagawin tricks yung aso, bibigyan ng pagkain. Tapos every time na may gagawin pangit yung aso, mag-blow siya ng dog whistle. At ganun natin nangyari nun. So, in that way, every time na may gagawin yung babae, bigyan mo ng gift. Bigyan mo ng reward. Pag mali, dog whistle. Pag mali, pwede ka maging cold, pwede ka maging distant. Suntukin mo, ay, mali. Gago ka. Joke lang. Walang ganun sa amin. Ganun sa No amin. physical abuse, man. Hindi na promote yan. No women were hurt in the making of this video. At saka, Mahal namin mga babae. Gago. Totoo. Hindi, pre, sasabihin ko pa nga lang, mga babae pre minamahal. Oo, di ba? Mamaya, totoo yan. Kasi ang hirap na kasi madalas ikikilip nila yun. Ay. Tapos misogynist na tayo bigla. Ganun. Wag naman. Di ba? Hindi ganon. Mm-mm. So, yun nga, every time nga may gagawin siyang maganda, bigyan mo siya ng reward. Tapos, ay, biro lang yun, bro. Yeah. Tapos, every time may mali, parusa. Tama, agree. Yung gusto ko Magbigay ka nga ng mga sample ng mga punishment na pwede mong ibigay pagka may ginagawang negative. Like example, kunwari yung girl, nag-post siya ng thirst trap. Ba't siya magpo-post ng thirst trap? Committed na kami, ganun. Para sa'yo. O, Para sabihin, sa'yo, para sa... hindi, I-descend mo na lang. Hindi, para sa'yo. Tapos, iingitin niya yung iba para ikaw makita nila na ang ganda ng girlfriend ni ano. Sino-checkmate niyo pa ako. Ako nga, gusto ko nga yun. Hindi, pero legit yun. May ganun, di ba? Gusto ko ng ganun yun. Oo, di ba? Hindi, ayoko ng ganun eh.
Ayoko na ganun. Oh, ko- kanya-kanyang preference. Hindi, gusto ko kasi kung anong sa akin lang. Mahilig ka sa private dancer. Oo. Gusto ko ako lang makakita niyan. Hindi naman niya ipapakita, grabe ka. Pinakita niya na, pre. Nag-thirst trap niya. Tapos okay, yung example Yan, mo. kunwari, alam niya na ayaw ko yun. Mm. And ginawa niya pa rin. So, pwede ko siyang parusahan na this week, hindi ako magiging sit sa'yo. Or this week, hindi tayo magkikita. Okay. Tapos ikaw pala yung pinaparusahan niya, no? Kaya nagte-test trap siya. Grabe naman. Ang ano mo naman masyado dun, pre, inferior. Hindi mo na Ikaw set up na ng yung, tama. ikaw yung finiframe control ng babae. Oo nga. Gusto kong i-relate sa mga nasabi niyo yung gagawin ko din kapag gusto kong mang-enslave. Katulad nga ng sinabi ni Lay. Sabi niya, gagawa ka ng kakaadikan niya. Ngayon, kasi yung mga nagiging babae ko, na-addict sila sa Sa'yo. sex pre. Sa'yo. So, pag may ayaw akong ginawa niya, hindi ko bibigay yun. No D. No D today. Wala muna kahit hindi today. Bahala ka sa buhay mo. Talent natin yun, makipag-sex. Pag hanggang sa nakakasanayan nila yung ganun pre. Kung kapag laging, Hanap-hanapin na. naalala ko nga tol, meron akong naging chicks tol na tuwing nagkikita kami, yun lang yung ginagawa namin. Hanggang sa one time, gusto ko lang talagang kumain sa labas. Chill lang. Ang ine-expect niya, May mangyari sa inyo. pre. So, parang naging punishment pa yun. Hindi nga hindi ko nga gustong ganun. So, ano ending nun? Ang ending nun, Ganun pa rin. kinandot ko siya. Kasi gusto niya pala, pre. Kahit ito legit gusto ko Inaddict lang, na niya, bro. Ginawa niyang shabu yung sex. Ang Yun yung gusto ko lang. S-word niya. pre, ang gusto ko lang nun, kumain lang talaga sa labas. Kinain mo siya. Date lang kami. Tapos, Lalala. gusto niya pala talaga. Kaya ako nasabing gusto niya pala talaga kasi, sabi niya, uy, anong oras na? Tara na. May klase pa ako mamaya. Sabi, kakain lang naman tayo gumanon siya, pre. Sige, sabi niya gano'n. Nainis. Sabi niya, pre. Di naman ako, sharp naman akong tao, pre. Alam ko naman na agad. Sige na, pagbibigyan ko, wala naman siyang ginawang pangit. Reward ka nga. Isang tawag lang naman sa kanya, pumunta naman kaagad . So, sige, kain sa labas, tapos muna kami, park sa gilid. Tapos, ayun na, ganon yung nangyari. Ganon ang gagawin ko kung gusto ko mag-enslave. Pero hindi ko din ginagawa yun Pero tama, din kasi, tol. Malaking bagay sa relationship yung sex, tol. Nakaka-addict talaga yun. Lalo pag magaling ka dun sa Totoo din, oo naman. Favorite, kung ang ginagawa ko dun sa girl bro, yung mag-orgasm siya ng siguro minimum of, 5, ganun. Minimum of 5. So, Oo. matagal yung foreplay mo. Ewan ko, tol. Kasi, baka matagal lang ako matapos. Na-try ko kasi, pre. Mababa na kasi sex drive ko ngayon, bro. Parang hindi na tulad ng dati. Tol, kapag nasobrahan mo kasi nagdadrive, pre, kahit anong galing mo. Pag nasobrahan ko, sumasakit daw yung ulo nila, bro. Pero Tsaka, at least yung sakit ng ulo yun, hindi nila makakalimutan. hindi lang yung sakit ng ulo, pre. Humahapdi daw. Gumagano daw. Kaya sa foreplay bumabawi. Sa akin, hindi ko masyadong tinatagal. Baka kasi yung ganito ka, yung sa'yo ganito ka kapal. Kaya masakit talaga. hindi. Nagdadry talaga, promise. Pag sumobrang tagal. Praktisado si Pin, manyakis. Pin kasi. Pimpin. Hindi mo makarelate. Anong ginagamit mo pang addict sa mga set mo? Ako, sex, pre. Sex. Ikaw mismo. Ikaw mismo. Ako yung nakaka-addict. Pag wala kang regalo sa Mansari, Yun na. ikaw na lang. Last topic daw. Hindi, ako ngayon laging regalo sa Mansari, pre. Tada! Anong last topic, Chase? Sex technique ni Pin. Oo nga. Gagawa na tayo ng isang episode, How to be like Pin. Ganun. Pinasutra. Bagong libro. Oo nga. Ganda yan, ganda. Oh bro, tas may demonstration. Ayaw mo ba lang ganun? Maganda yun. So yun, pre. I-upload natin sa Oy, sino mga willing dyan gawa tayo ng demo. Char! Char lang! Baka merong fan dyan, no? Na tipo nyo si Pin, na Willing bumiyahe. DM lang kayo. Hindi, actually, kahit si Pin nga bumiyahe, di ba? Willing siya. Kung maganda, tol. Ayoko. Ayaw mo talaga. Busy. Ang mahal lang kasi. Busy. Tapos kung magko-commute naman ako, nakakapagod, pre. Kung super ganda mo, G.
Dalang pa kita ng flowers. Sweet naman. Pag sa akin, G ako na bumiyahe. Kaso, pag ngayon, parang dami kasing ginagawa ngayon busy na hindi maiwan. Kasi feeling ko, may paraan yan lahat, pre, kapag Siguro right time. Right girl, pre. Right girl. Yun, right time, right girl. Right girl. Maganda ka ba? Pwede mo naman gawing right time anytime. Kaya, best time for sex, pre. Anytime. 4 a.m. 4 a.m. Golden hour. Talaga kaya yun eh. Saktong ganung oras ako pumunta nun O eh. yan ang oras ay 46. Wala na? Wala pa naman. 46 to. Ano, i-add pa ba natin yung last? Gusto nyo? Meron pang, hindi pa nagsasabi kasi Chase sa kanya, sa Ang enslavement naisip ko kasi doon sa enslavement na hindi ko din ginagawa is yung parang sinabi ni Lay na alpha, di ba, yung men leader. Yung babae, mararamdaman niya ifa-follow. Tapos pag committed na siya sa'yo, inaalis ko yung mga, yung gaya na sabi, inaalis ko yung mga pwedeng maggulo sa isip niya. Yung mga friends niya na toxic. Sokmed, gaya na sabi natin, tanggalin yung sokmed kasi kung ano-anong nakikita na sila. Hanggang sa'yo na lang siya nakikinig. Yung sinasabi mo lang yung papakinggan niya. Na siya committed sa'yo. So parang i-isolate mo siya, pre. In a way nga, bro, pwede mo siyang gawing disciple mo eh. Yung parang Jesus theory method. seryoso ka pala talaga doon. Parang ipapakita mo, May sense, ito yung may tamang sense. gawin, di ba? Ito yung, parang kang tatay na, alam ko yung best Yung para sa'yo. Parang kay Bugoy, parang gumagawa siya ng paniniwala principles ng mga babae niya. Parang Jesus theory method. Gusto niya yung down sa kanya, di ba? Tapos, sasabihin niya ng mga principles, ito yung paniniwalaan niyo, gano'n. Pag di ka naniniwala, out. Parang gano'n. Parang mag-a-apply yan kasi sa tamang lalaki lang din talaga eh. Kapag hindi ka, wala kang disposisyon sa buhay, kahit anong pag-enslave mo, pre, parang matatauhan tas aalis din sa'yo yung magiging chicks mo eh. Yun nga, pag di ka talaga alpha na di ba? Pero dapat ayusin niyo din yung pag-enslave kasi hindi yung enslavement na boring Siyempre, tatanggalin mo siya sa social circle mo. Siguraduhin mo mas maganda yung Yung nilalagay mo, yung, mas maganda yung pinapalit mo. Papalit mo, 'di ba? Tatanggalin mo siya doon tapos nasa bahay lang Yun kayo. nga, ikaw yung best. Maglalaro lang kayo games. Yung maramdaman niya ikaw yung best na kasama. Yun yung pinupoint ko na diba? Sa tamang lalaki lang yan. Di ba? Kaya isa na rin to para sa awareness ng mga babae. Yung sa mga babae din, tatanggalin niyo yung social circle niyo pagka sa mga hindi worthy na lalaki, di ba? Di ba? Para saan? Bakit? Yun nga, iba kasi akala nila yung tong topic natin para lang sa lalaki. Para sa awareness ng babae. Man. Actually, wala kang gumagawa ng enslavement, pero alam natin. Yan, marami nga kaming alam na mga tabus. Yan. Paano mangligaw na may boyfriend. Charming mother. Tapos Pero yung ginagawa mo. Uy, tamo Specialty naman. Specialty ko yung my boyfriend. Hindi kasi mas, yun pa rin, neto rare. NTR. The greatest challenge. Ayaw ko ng NTR. Ayaw na NTR. Grabe yung mga tabos na napagdaanan natin. Grabe mga inaaral ng LT na tabu. Iba. Paano Talagang perahan? malalaman mo. Paano perahan ng babae? Paano discarded pag may boyfriend? Iba talaga. Alam mo na. Paano mo enslave? May idadagdag pa ba tayong topic? Wala. Ilang oras na ba tayo? 49. Mayroon pang iba pero sa na yun. Next episode. Watch out, guys. Okay na yun. Goods na yan. Goods Okay. na yan. Papalakpak ba ulit? Yun. Legal theories, we're out. out.